Hi guys, Milap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Swords, the Three of Swords, the Ten of Pentacles, and the Empress. Okay, so base sa mga barahan na to, kung halimbawang nagkaroon ng third party situation sa relationship ninyong dalawa, maaaring magkakaroon kayo ng pag-uusap ng person mo para bigyang linaw or para umamin sa'yo itong tao na to, ganyan. Pwede rin na it's some kind of an end or a closure or basta katapusan sa sitwasyon na yon. At dahil doon, maaaring maging buo ulit ang relationship ninyo or ang family ninyo, na parang mas stronger ito, mas kampante ka, parang gano'n, na naibalik yung samahan ninyong dalawa, parang ganyan, na parang mas na-secure ka dahil doon sa pag-uusap ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Queen of Cups, the Knight of Pentacles, the Chariot, and the Eight of Pentacles. So, sa nakikita ko nga dito, parang nagkakaroon ng effort yung person mo para lang mabuo muli yung tiwala mo sa kanya or mabuo muli yung relationship ninyo na dalawa. So, meron siya ditong mga gagawin para magkaroon ng magandang progress yung relationship ninyo na dalawa, and para kumbaga maiparamdam sa'yo na mahal ka niya, na seryoso siya, at handa siya na gawin lahat para lang maisaayos ang inyong samahan or ang inyong family relationship. Okay? And then we have here the Nine of Swords, the King of Wands, and the Ten of Wands. Pero syempre, may mga times pa rin, no, na it will bother you. Parang may mga panahon na tipong hindi maiwasan talaga na naiisip mo yung mga ginawa niyang kalokohan, lalong-lalo na kung halimbawang magkakaroon kayo ng problems. Okay? Pero nakikita ko naman dito yung passion niya towards you, yung kagustuhan niya na maibalik muli yung dati ninyong samahan. Okay? So, siguro at first, yes, magiging kampante ka kasi nga naman, bumalik siya sa'yo, ganyan. Pero, syempre, hindi naman, ang tawag nito? Hindi mo naman maiaalis talaga totally sa isipan mo kung ano yung nangyari, kaya bumabalik-balik pa rin. Tapos, ayun, pag nagkaroon kayo ng konting away, maaaring maisumbat mo sa kanya or maalala mo yung mga ginawa niya. Okay? And then we have here the Eight of Cups and the Tower. Ang nakikita ko lang dito, no, kapag mas nanaig, kumbaga, yung negative thoughts mo or negative feelings mo, maaaring magkagulo na naman kayo. Okay? Especially when you feel like
kulang yung ginagawa niya. Don't get me wrong, sinabi naman dito na mag-e-effort siya. Pero syempre, para sa isang tao na nasaktan, you will feel na hindi niya nagagawa lahat. Kasi nga, naaalala mo pa rin yung ginawa niya. Okay? Na maaaring pagmulan ng ng mas matinding alitan. Okay? And then we have here the devil. So, ibig sabihin, it might become toxic at some point. Okay? So, ang ko dito, right from the start, you need to make things clear between you and this person. Kasi kung parang may mga hidden feelings, hidden thoughts kayo na dalawa sa isa't isa, doon magmumula yung problema. Kailangan nyo kumbaga to get to the root of the problem para maisaayos or ma-address ninyo kung ano talaga yung problema sa relasyon ninyo. Kasi kung hindi, ayun nga, maaaring it will keep on hunting your relationship to an extent na magiging toxic na kayo sa isa't isa. Okay? Pero, andito kasi si Empress na parang kailangan mo ring asikasuhin yung security mo, yung confidence mo sa sarili mo. Okay? Kasi hindi mo rin yun may aasa lahat sa kanya. Hindi niya totally maibibigay sa'yo yung security. It also needs to come within yourself. Na alam mo sa sarili mo yung value mo. Alam mo na kahit anong mangyari, parang okay ka, ganyan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Cups, the Tower, the Devil, and we have here the Seven of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, you might be in a new relationship or maaaring may new beginning para sa iyo. Pero itong new beginning na ito, it will not be easy. Parang ang dami ninyong kailangan na pagdaanan, ang daming pagsubok na kailangan ninyo na malagpasan. Parang it's you and him against the world. Parang ganun yung dating na talagang kailangan na ipaglaban ninyo yung relasyon ninyo or panindigan ninyo na dalawa. Ganun. May tendency rin na itong relationship na to can become very toxic or masyado kayong nagde-depend sa isa't isa. Parang may codependency, ganyan. Na hindi rin totally na maganda, na it can create some kind of distraction. Basta parang ang gulo nung connection. Talagang kailangan nyo ditong ipaglaban or parang tatawid kayo dito sa mga pagsubok. Okay, and then we have here the Two of Wands, the Star, the Six of Cups, and the Five of Pentacles. Pero nakikita ko rin dito, may pag-asa naman, kumbaga dito sa connection na ito. Pero ang nakikita ko here is
parang magkakaroon ng time na the both of you will be apart. Okay? Parang marireunite na lang kayo in the future. Okay? So, kung bago-bago pa lang yung relationship ninyo ngayon, maaaring maghiwalay kayo pansamantala, and sometime in the future, magkakabalikan kayo kung saan or kung kailan parang mas okay na yung sitwasyon ninyo na parang hindi na magulo. Okay? And then we have here the Two of Pentacles, the Five of Swords, and the Page of Swords. Malaki yung possibility no na itong tao na ito ay air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So, sa nakikita ko dito, maaaring one of you will become busy muna, or parang iba muna yung priorities, iba muna yung concentration, na pwede nga na lalayo muna sa'yo itong tao na to pansamantala, to siguro fix or focus on some things in his or her life, pero it does not mean na mapuputol yung communication ninyo sa isa't isa. I think somehow you will still keep getting in touch with each other kahit na hindi kayo official, or ayun, kahit wala na kayong relasyon. Okay? And then we have here the Lovers and the Queen of Swords. So, ikaw naman, maaring habang hindi pa bumabalik itong tao na to sa'yo, there's a possibility na you might get involved with somebody else. Okay? And then we have here the Six of Wands. Parang you will be focused more on enjoying yourself for the meantime, or taking good care of yourself, parang exploring, ganyan, instead of waiting around for this person to come back to you. Somehow deep within you, you know siguro na somewhere down the road, parang ganon, magiging kayo rin, magkakabalikan din kayo, pero habang hindi pa yun nangyayari, might as well do what you need to do right now and enjoy what you can. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Two of Wands, the Star, the Page of Wands, and the King of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, may isang tao dito na maaaring malayo sa'yo, sa ibang bansa, na parang umaasa pa rin na magkaroon kayo ng something, okay? Or pwedeng nagkaka-interest siya sa'yo, nai-inlove siya sa'yo, pwedeng nagko-communicate na kayo nitong tao na to, and pwedeng naglalandian na kayo, parang ganyan, hanggang sa magka-inlavan kayong dalawa. Okay? And then we have the Seven of Pentacles, the Four of Cups, the Five of Wands, and the Eight of Wands. Ayun nga lang, mukhang matatagalan yung sitwasyon ninyo na dalawa na magkalayo kayo. Na parang kailangan mo talagang maging patient, mag-antay, ganyan. Na parang
may conflict pa sa tao na ito, kaya siguro hindi pa siya makagawa ng way for the both of you to be together physically. Pero nakikita ko dito yung frequent communication. Okay? And then we have here the Five of Swords, the Two of Pentacles, and the Queen of Pentacles. Ayun nga lang, no, may mga bagay itong tao na to na hindi totally sinasabi sa'yo. Parang hindi siya completely honest with you. Okay? Or may mga bagay siya na sinasabi sa'yo para kumbaga mapakampante ka. Pero itong mga sinasabi niya na ito ay hindi talaga totoo. Parang ganon. Okay? Kasi may chance din na itong tao na to meron siyang ibang pinagkakaabalahan sa buhay, kaya hindi ka rin niya magawa na priority. Pero syempre hindi naman niya masabi sa'yo yon. Pwedeng ito rin yung reason kaya hindi niya magawa for the both of you to be together physically, because meron siyang ibang pinagkakaabalahan muna. So, kumbaga, nagsasabi na lang siya ng mga excuses to you para mapakampante ka. Okay? And then we have here the Six of Pentacles and the Page of Swords. Ang maganda lang din dito is tinatry naman niya the best as he or she could to give you what you want. Okay? And mukhang ano naman siya na interested naman siya in knowing kung ano yung mga gusto mo, or talagang getting to know you even more and giving you what you want. Okay? And then we have here the Queen of Swords. Pero ikaw parang nasa point ka na tipong medyo nag-aalangan ka na. Or you will get to a point where you doubt this person and you seem unemotional about it, na parang dumidetach ka sa kanya kasi nga parang kini-question mo na bakit ganyan? Na kung talagang gusto mo ko, bakit ganito yung sitwasyon natin? Something like that, no? Or maybe nararamdaman mo na may mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo. Kaya parang somehow you are guarding yourself here para hindi ka totally masaktan at the end. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.